Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Itinuturing na most productive visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pagbisita sa bansang India. Kasama ito ng kanilang dinner banquet na pinangunahan naman ni Indian President Draupadi Murmu. Umaasa ang Pangulo na mas magiging malalim pa ang ugnayan ng Pilipinas at ng India at madadala nito sa bansa ang mga plano at inisyatibo na napagkasunduan sa naging pagpupulong. Nagkaroon ng bilateral meeting si PBBM at mga kinatawan ng Pilipinas sa ikalawang araw ng kanyang state visit sa India. I have to say that we did not expect to cover much ground because we had very little time that we have had here. But I am happy to be able to report that that was certainly not the case. And has been one of my most productive and constructive visits that I have ever had. And I attribute this to the enduring closeness between the Philippines and India. Hataw Balita ngayon. Inilagay ng Senado sa archive ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte matapos itong pagbotohan sa plenaryo kagabi. 19 sa 24 na mga senador ang bumoto na pabor sila, habang sina Senator Risa Ontiveros, Bam Aquino, Francis Pangilinan at Vicente Soto III ay bumoto ng no. Tanging si Senator Panfilo Lacson lamang ang nag-abstain. Ayon kay Senator Alan Cayetano, maaari lang buhayin muli ang articles of impeachment kapag binaligtad ng Supreme Court ang unang desisyon nito na ideklarang unconstitutional ang articles of impeachment ng House of Representatives. Hataw Balita ngayon. Nanindigan naman si Attorney Antonio Bucoy, tagapagsalita ng House Prosecution Panel, na bagaman maaari nang ipatupad ang desisyon ng Korte Suprema nang ideklarang unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, hindi pa ito pinal. Kaya giit nito, dapat hintayin muna ang pinal na desisyon ng Korte Suprema matapos ihain ng Kamara ang motion for reconsideration sa impeachment ruling. Sasayang lang anya ng oras ang dismissal ng impeachment case kung magdedesisyon ang Supreme Court ng pabor sa Kamara. Si House of Representatives spokesperson Attorney Princess Abante naman muling binigyan diin ang panawagan ng Kamara na dapat matuloy ang impeachment trial. Hindi pa pinal Sundin nyo ngayon, ipatupad ninyo ngayon, may chance na mabago yan So tama siya. Aksaya ng panahon. Ibig sabihin yan, buhay pa rin yung articles. Kung babawiin ng Supreme Court yung kanilang naging desisyon. Matapos naming mailahad yung argumento sa motion for reconsideration. Bigyan ng pagkakataon ng accountability, bigyan ng pagkakataon ang mamamayan. Ang mandato ng saligang batas, try and decide forthwith, hindi dismiss forthwith. Hataw Balita ngayon. Nananatiling involved si Vice President Sara Duterte sa mga programa ng Office of the Vice President. Pagtitiyak ni OVP spokesperson Attorney Ruth Castelo, lahat ng ginagawa ng kanilang tanggapan ay dumadaan kay VP Sara para sa checking at verification. Anya, minsan ay nagbibigay rin mismo ang pangalawang pangulo ng personal na mga suwestyon. Sa press conference kahapon, isa sa tinanong kung nasaan ang kinaroroonan ng ikalawang pangulo, pero hindi ito direktang nasagot ni Attorney Castelo. Even the public release, the press releases that we make, even the ones in social media, chine-check po muna ni Vice President yun kung tama ba or accurate ba yung mga figures na binigay nyo, i-compare niya doon sa records niya. Hataw Balita ngayon.
Nakahanda si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paimbestigahan ang iba pang anomalya sa gobyerno bukod sa issue ng flood control projects. Ito ang tiniyak ni Palace Press Officer Claire Castro. Pero paglilinaw ng opisyal na hindi ito pagbabanta kundi paalala mula sa Pangulo upang matiyak na magiging transparent ang paglalaan ng mga pondo para sa taong 2026. Muli namang giniit ng Malacanang na oras na mapatunayan kung sino ang mga sangkot ay mananagot ang mga ito sa batas at sasampahan ng mga kaukulang kaso. Kaugnay nito, hindi muna ilalabas ni Pangulong Marcos Jr. ang mga pangalan ng mga umano'y sangkot sa mga maanumalyang flood control projects hanggat hindi natatapos ang investigasyon para rito. Kung ano po ang dapat na imbestigahan, hindi po tayo lilimita sa flood control projects. Kung may mga anomalya po, yan din po naman ang gusto ng Pangulo. Kung meron po kayo nalalaman na mga anomalya na gaganap sa inyong mga syudad, sa inyong mga munisipyo, sabihin nyo lamang po para ito po ay maimbestigahan. Hataw Balita ngayon. Inaasahang maglalaps into law o magiging batas ang panukalang batas na naglalayong gawing fix ang termino ng mga barangay at sangguniang kabataan officials. Ayon kay Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia, may nakarating sa kanilang impormasyon na wala nang gagawing ceremonial signing sa enrolled bill patungkol sa pagtatakda ng fixed term para sa mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Anya hihintay na lamang itong maglaps into law pagkatapos ng isang buwan mula nang isumite ng Kongreso sa tanggapan ng Pangulo. Kapag naglaps into law o naging batas na ito, inaasahang may pagpapaliban ang nakatakdang BSKE sa December 1 itong taon at isasagawa na lamang sa November 2026. August 14, kung hindi tayo nagkakamali, ang paglaps into law ng panukalang batas na taas sa opisina ng presidente, yung mismong panukalang batas na yan na nagpapaliban. So base sa computation ng palasyo, it's August 14, maglalaps into law. Hataw Balita ngayon. May pinanghihinayangan ang Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG sa pasya naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na 60-day import ban sa bigas. Ayon kay SINAG Executive Director Jason Cainglet, magandang oportunidad na sana ito sa mas malalim na policy intervention na tutugon sa matagal na nilang idinadaing na pagbagsak ng farm gate price ng palay. Bukod sa katotohanan ng bahang-bahana ang imported na bigas sa bansa, wala rin kasiguraduhan na talagang masusunod ang suspension sa pag-aangkat. Dahil sa import ban, posibleng pabilisin ng mga importer ang pagpasok ng bigas bago pa sumapit ang September 1st. O kaya naman ay sadyang i-delay ito at muling magpasok ng bigas hanggang matapos ng 60-day import ban. Mas maganda po sa atin ito na yung reimposition ng tariff. Yung 60-day ban kasi, while it is positive na rin sa pag-limit ng imports, ang problem natin bahang-baha ang imported na bigas sa bansa. Hataw Balita ngayon. Nasa plano ng Department of Transportation o DOTR na buksan sa iba pang mga provider ang card payment upang hindi lang ito maging eksklusibo sa BIP sa susunod na taon. Itong solusyon ng DOTR sa issue ng kakulangan ng BIP cards. Kabilang ito sa naging tugon ni Secretary Vince Dizon sa mga naging puna ni dating Commission on Audit o COA Commissioner Heidi Mendoza sa mga issue sa LRT2. Noong Martes ng gabi, nagpost sa kanyang official Facebook account si Mendoza ng open letter ng mga na-audit o naobserbahan niyang problema sa LRT2. Aminado naman si Secretary Dizon na talagang napabayaan na at nagpatong-patong na ang mga issue sa tren sa nakalipas anya na 5 buwan ay sinikap ng DOTR na isaayos ang mga maliliit na issue na nagpapabigat sa mga commuter araw-araw. Hataw Balita ngayon. Iimbestigahan naman ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang umano'y pagpasok ng mga important parts sa bansa
Kasunod ito ng insidente kung saan nahuli ang isang lalaki sa Batangas na nagbibenta ng mataas na kalibre ng loose firearms. 2 sa nakuha ay caliber .556 rifle at isang caliber .22 rifle. Bukod sa mga baril, nakuha din sa suspect ang magazines at 30 kahon ng mga bala. Ang suspect na si alias Zandi ay naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Law para sa illegal possession of firearms. Tama yung observation mo, Leia, no? These are not ordinary loose firearms. Pero ang tawag namin dito ay mga factory-built rifles or close to factory-built rifles. Mga original parts ito na binuo para maging M4 type rifles. So these are not manufactured here in the country. So it begs the question, saan galing ito? Anong avenues galing to? Meron na ba tayong firearms smuggling na nangyayari? So we're looking at that. At we're developing law enforcement projects para makita natin ito. Hataw Balita ngayon. Sinuspinde ng Philippine Army ang lahat ng reception rights para sa mga bagong sundalo sa lahat ng unit nito. Ito ang iniutos ni Lieutenant General Antonio Navarrete, Commanding General ng Philippine Army, kasunod ng pagkasawi ni Private Charlie Patigayon noong July 31. Nagkulap si Patigayon habang sumasailalim sa reception ceremony noong July 30 sa 6th Infantry Battalion sa Dato Odin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Isinugod siya sa ospital ngunit hindi na naisalba. Ang reception rights ay isang tradisyon sa loob ng Army para i-welcome ang mga bagong sundalo. Pero nilinaw ng Philippine Army na hindi ito initiation kagaya ng sa ibang organisasyon. These are unwritten traditions ng within the Philippine Army units, no? By kumbaga conducting different appreciation ng reception rights. Meron kasi nagka-conduct ng reception through physical exercises, pag-perform ng exercises like push-ups, sit-ups, and other, kasama din dito yung road runs. So different stations yan siya ginagawa. Meron din naman reception through yung socialization. Hataw Balita ngayon. Nilansag ng National Bureau of Investigation ng task force na nagsasagawa ng raid sa tinutuluyan ng mga Chinese students sa Malolos, Bulacan. Aminado sa National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago na may mali sa naging operasyon. Kabilang dito ang paghuli at pagkulong sa mga Chinese. Gayong search warrant lamang ang bit-bit na mga nagsagawa ng raid. Hindi rin umano tama ang address na nasa search warrant sa lugar na ni-raid ng mga operatiba. Isinagawa ang raid noong July 14 dahil sa pinaghihinilaang nagsasagawa ang mga Chinese ng love scam at crypto scam. Sa lugar natagpuan ang 4 na minor de edad na nagbabakasyon at nag-aaral ng English language sa Pilipinas. That's why nagagalit ako. Yung report na yun, although hindi pa verified yung correct na yun, ay yung report na yun, pinagkuha ng passport and the personal belongings were also confiscated. Hindi ako natutuwa. Although hindi maniniwala, siyempre under investigation Correct. Hindi ako natutuwa ng ganun. Dapat legal yung pagkakapunta nila doon, may search warrant, everything with authority to operate, but then mukhang na hindi umayon yung sa dapat na gawin. Kaya pinaimbestigahan ko agad sa aking internal affairs at sa Thursday nga, kung makakarating si Attorney Chu, we will have a meeting kasi ang daming sinasabi, ultimo relos kinuha. Mga personal things ng mga Chinese. Hindi ko gusto Hataw Balita ngayon.
Nagbabala si Manila City Mayor Isko Moreno Domagoso sa mga nagsusunog ng wire para gawing tanso kasunod ng matinding sunog sa Tondo kahapon. Ayon sa alkalde, posibleng ito ang dahilan ng naging sunog na tumupok sa Aroma Compound sa Barangay 105 sa Tondo. Pinaghahanda naman ng Manila LGU ngayong araw ang pamamahagi ng financial assistance sa mga residente na biktima ng sunog. Tinatayang nasa higit 800 pamilya ang naapektuhan ng sunog matapos maisagawa ang assessment kahapon. Sa mga initial report, no, kaya siguro ito'y panawagan ko sa mahilig mga lakal, no, mahilig magkuha ng mga wire at nagsusunog ng kable ng kuryente para gawing tanso. Yan ang mga initial report kung bakit ito nagkasunog. Naglaan ang Administrasyong Carney ng mahigit sa $14 million para sa climate change project sa Canada. Ngunit binatikos na ilang kritiko ang naturang hakbang ng pamahalaan. Ito ang umahataw na balita ni Imelda Andrada. Inanunsyo ng Carney administration na naglalaan ito ng $14.4 million na pondo para sa 17 projects sa ilalim ng Climate Action Awareness Fund. Bahagi lamang ito ng kabuuang $206 milyong na inilaan para sa 5 taon. Ipinahayag ng administrasyon na layunin nito ang bigyang kapangyarihan ang mga kabataang Canadian na harapin ang climate change. Pero ayon sa mga kritiko, ang tunay na layunin ng naturang proyekto ay ang magdulot ng takot sa publiko. Ginagamit ang buwis para tustusan ang mga activism na nakabase sa diversity, sa halip na tunay na edukasyon ukol sa kapaligiran. Ayon sa mga komentarista, kung tunay itong emergency, dapat pondohan ang epektibong solusyon para sa climate change. Imelda Andrada, humahataw sa balita ngayon. Nagkita sa Moscow nitong Miyerkules sina US Envoy Steve Witkoff at Russian President Vladimir Putin ilang araw bago ang deadline ng US para maiwasan ang bagong mga parusa na ipatutupad laban sa Russia. Ito ang umahataw na balita ni Cres Pugaban. Pakipakinabang at konstruktibo. Ganito inilarawan ng Kremlin ang 3 oras na pag-uusap nila ng kinatawan ng Estados Unidos. Nagpalitan umano ang magkabilang panig ng mga senyales tungkol sa Ukraine. Wala pang detalyeng ibinigay tungkol sa napag-usapan habang inaasang mag-uulat pa si Witkoff kay President Donald Trump. Nagpanta naman si Trump ng mataas na taripa sa mga bansa na bumibili ng mga produktong galing sa Russia, lalo na ang India at China. Ngunit hindi natinag si Putin na mas pinipili ang kanyang mga layunin sa digmaan kaysa sa relasyon sa Estados Unidos. Maaaring magalok ang Kremlin ng moratorium sa mga airstrikes, ngunit iginigit ng Ukraine ang ganap na ceasefire at isang pagpupulong sa mga pinuno. Cres Pugaban, humahataw sa balita ngayon. Nagsumiti naman ng panukala ang US Transportation Department ng mga bagong patakaran para pabilisin ang paggamit ng mga drone na lampas sa paningin ng mga operator. Ito ay isang mahalagang pagbabago para sa mga commercial use tulad ng package delivery. Ito ang umahataw na balita ni James Montuyan. Isang proposal ang inihain ng US Transportation Department na may kaugnayan sa paggamit ng mga drone na inaasahang magbubukas ng oportunidad para sa commercial use tulad ng package delivery. Ayon kay Transportation Secretary Sean Duffy, palalakasin nila ang dominasyon ng Amerika sa larangan ng drone. Sa kasalukuyang patakaran, kailangan ng mga operator na kumuha ng individual na waiver para gamitin ang mga drone na hindi nila direktang nakikita.
Ayon sa departamento, ang pag-alis sa mga requirement na ito ay magpapalawak sa paggamit ng teknolohiya ng drone sa manufacturing, pagsasaka, energy production, paggawa ng pelikula at paghahatid ng mga produkto tulad ng gamot. Kasama sa panukala ang mga bagong requirement para sa mga manufacturer, operator at drone traffic management services para mapanatiling ligtas ang mga drone mula sa ibang drone at eroplano. Idinagdag ni Davi na babaguhin nito ang paraan ng paggalaw ng mga tao at produkto at posibleng ihatid na ng drone ang inyong package o kaya'y kape na in-order mo sa isang coffee shop. Ang mga operasyon ay gagawin sa o mas mababa sa 400 talampakan mula sa lupa. Kailangan ding sumailalim sa security threat assessments at fingerprint-based criminal history check ang mga flight coordinator. Pinuri ng Association for Uncrewed Vehicle Systems International ang panukala at tinawag itong isang mahalagang hakbang para sa mas ligtas at mas malawak na operasyon ng drone. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon! Kinumpirma ng ilang malalaking supermarkets at fast food chains sa Australia na hindi sila mag-i-import ng karne ng baka mula sa Estados Unidos sa kabila ng pagduluwag ng Australia sa biosecurity restrictions nito. Ito ang umahataw na balita ni Early Briones. Noong nakaraang buwan lamang ay inialis ng Australia ang ban sa pag-aangkat ng karne ng baka mula sa Estados Unidos. Matapos ang isang dekadang pagsusuri kung ito ba ay makabubuti para sa ekonomiya ng bansa. Sa kabila nito, ipinahayag ng mga malalaking kumpanya sa bansa na hindi sila mag-i-import ng karne ng baka mula sa Estados Unidos. Ayon sa ilang representative ng mga nasabing kumpanya, mananatili ang kanilang Australia First approach kung saan 100% ng kanilang mga fresh red meat ay manggagaling sa mga local suppliers. Samantala, nagdulot naman ng matinding pagkabahala mula sa mga magsasaka ang nasabing hakbang ng pamahalaang Albanese. Nagbabala ang ilan na ang nasabing hakbang ay maaaring magdala ng mad cow disease sa bansa na maging banta sa kabuhayan ng mga domestic producers ng Australia. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Muling nanguna ang Czech Republic bilang isa sa pinaka-dinarayong destinasyon ng mga turista mula sa Asia. Partikular na dito ang mga turistang mula sa China at South Korea. Ito ang mahataw na balita ni Raven Campos. Ang Czech Republic ay isa sa mga bansa sa Europa na muling dinarayo ng maraming turista mula sa Asia. Pinaniniwala ang may kaugnayan ito sa pagbabalik ng direktang koneksyon ng mga biyahe mula Beijing, China at Seoul, South Korea. Isang paraan upang mas madaling marating ng mga Asyano ang Central Europe. Dagdag pa dito, ipinalabas ang pinakamatagumpay na reality TV show sa China, ang Divas Hit the Road, Band of Hearts, na kamakailan ay dumayo sa Prague at Český Krumlov upang kumuha ng mga eksena sa ilang mga episodes nito. Dahil sa sikat na programang ito, napukaw ang atensyon ng mga manonood sa China upang mas kilalanin pa ang Czech Republic. Tinatayang nasa 3 araw ang karaniwang ginugugol ng mga Asian tourists sa bansa upang mamasyal sa mga kilalang atraksyon na may kinalaman sa kasaysayan at kultura ng bansa. Ayon sa otoridad, naging magandang senyales itong pagtaas ng bilang ng mga dumadayo sa bansa na nagpapakita ng muling pagsigla ng turismo mula sa naranasang malaking pagkalugi nito noong mga nakaraang taon dahil sa pandemya. Raven Campos, humahataw sa balita ngayon. Alamin na natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Huwebes, August 7, 2025. Panoorin po natin ang update mula naman sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Huwebes, August 7, 2025.
So yung binabantayan po nating low pressure area dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay huling namataan sa line 390 kilometers east ng Kasiguran, Aurora. Mababa pa naman yung tsansa neto na maging isang ganap na bagyo, pero inaasahan natin bilang low pressure area, magdadala po ito ng mga pag-ulan, lalo na sa pagtawid nito sa kalupaan natin dito sa Luzon na possible mangyari mamayang gabi or hanggang bukas. So inaasahan po natin mga kalat-kalat na pag-ulan lalo na dito sa Luzon. Hindi rin natin inaalis ang posibilidad na ito'y maging isang ganap na bagyo over West Philippine Sea. Samantala, meron din tayong low pressure area dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito'y huling namataan sa line 2,815 kilometers east ng Northern Luzon. Sa ngayon, medium chance ito na maging isang ganap na bagyo, meaning po mababa yung tsansa na maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours. Pero sa mga susunod na araw, tumataas po yung tsansa neto na maging isang ganap na bagyo. Hindi rin natin inaalis ang posibilidad na ito'y pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero sa ngayon, wala naman itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Another weather system na nagpapaulan dito sa ating bansa ay ang southwest monsoon na umiiral dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan po natin dulot nga po ng low pressure area, magiging maulan po ang ating panahon. Asahan po natin ang makulimlim na may mga kalat-kalat na pag-ulan. Agwat ng temperatura for Metro Manila, 24 to 31 degrees Celsius. Lawag, 24 to 31 degrees Celsius. For Tuguegarao, asahan natin na 24 to 31 degrees Celsius. Baguio, 16 to 24 degrees Celsius. For Tagaytay, asahan natin 23 to 30 degrees Celsius. At Legazpi, 24 to 31 degrees Celsius. So iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan dulot netong low pressure area dahil inaasahan din po natin, lalo na dito sa may Cagayan Valley, Aurora, at Cordillera Administrative Region ang mga malawakang mga pag-ulan. So, tutok po tayo sa heavy rainfall warning na possible na ilabas ng Pag-asa. Check po natin lagi ang panahon.gov.ph. Para naman dito sa may Palawan, Visayas at ibang bahagi po ng Mindanao, inaasahan po natin magiging maulan din po ang kanilang panahon pero dulot naman ito ng southwest monsoon. Inaasahan din naman natin dito sa may Socsargen at Davao Region, makakaranas naman sila ng maaliwalas na panahon pero asahan din natin mataas ang tsansa ng mga pag-ulan pagdating sa hapon at sa gabi, dulot pa rin naman ito ng habagat. Agwat ng temperatura for Calayan Islands at Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. Iloilo, 24 to 31 degrees Celsius. For Cebu, 26 to 30 degrees Celsius. Tacloban, 25 to 30 degrees Celsius. For Zamboanga, 24 to 31 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 24 to 32 degrees Celsius. At Davao, 24 to 33 degrees Celsius. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist, Chanel Dominguez. Maraming salamat po. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may dala. Inaasahan ang pagdagsa ng mga pasahero sa Davao City Overland Transport Terminal para sa pagdiriwang ng Kadayawan Festival sa lungsod. Bunsod dito, nakikipag-ugnayan na ang pamunuan ng DCOTT sa posibleng pagdagdag ng mga bus upang ma-accommodate ang lahat ng mga pasahero. Si Gladys Tuwabi, humahataw. Mula sa regular na higit 30,000 pasahero na natatanggap ng Davao City Overland Transport Terminal, inaasahang aakyat hanggang 40,000 mga pasahero ang dadagsa sa bus terminal para sa pagdiriwang ng Kadayawan Festival sa Davao City. We already have the proper coordination both for the local and national, both for security measures, security implementation, and also with regards to the accommodation sa ito ang mga buses that they can accommodate our passengers. Bunsod nito, tinitingnan ng pamunuan ng DCOT na dagdagan pa ang regular na biyahe na kasalukuyan ay nasa 700 hanggang 800 bus trips kada araw. Ayon sa DCOT manager na si Aisa Yusop, may pakikipag-ugnayan na sila sa mga bus operator sakaling kakailanganin ng karagdagang bus dahil sa pagdagsa ng mga pasahero.
I already coordinated with our ASIMBOA or this Bus Operators Association for them to be ready nga mag-apply og additional bus kung kinakailangan. It's because I've said 20 to 30%. So, naagyo'y pag-increase. And I already coordinated also with our LTFRB for them nga mo lingkod na po diha sa tuang DICOT terminal kay para impronto kung mga yung special permits ang atong mga buses na sila. Paalala ng DICOT sa mga bus rider at maging sa mga pasahero, patuloy pa rin ipinatutupad ang no pickup policy para sa kaligtasan ng lahat at maiwasan ang anumang aksidente sa daan. Bilang bahagi ng paghahanda sa pagdagsa ng mga pasahero, merong walk-through machine at 32 functional CCTV sa terminal para mabantayan ang pagpasok ng mga tao. Bukod dito, may nakatalaga na ring uniform personnel para sa mas mahigpit na seguridad. Gladys Tuwabi, humahataw sa balita ngayon. Mas sinigpitan pa ng lokal na pamahalaan ng Albay ang pagbabantay sa mga border para mapanatili ang zero case sa livestock disease. Habang nasa 23 animal quarantine inspectors naman ang itatalaga sa mga checkpoint sa lalawigan. Si Jerry Galicia, humahataw. Isinailalim sa mahigpit na pagbabantay at monitoring na mga kawani ng Provincial Veterinarian ang 4 na border ng lalawigan. Ito ay upang mapanatili na zero case sa livestock diseases gaya ng African Swine Fever o ASF, bird flu at Q fever ang probinsya. Sa kabila ng walang naitatalang kaso ng sakit sa paghahayupan, ang Provincial Veterinary Office may nabuti ng ahensya na mas higpitan pa ang border control sa lalawigan ng Albay. Sa pamamagitan ng pagmamantinay ng pagpapatupad ng quarantine protocols sa mga itinalagang checkpoint para sa mga pumapasok sa mga border ng probinsya. Bunsin nito magtatalaga ng nasa 23 pang mga animal quarantine inspector ang lokal na pamahalaan sa 4 na border control sa Albay. Kabilang na dito ang nasa mga lugar ng Agos sa Pulangi, Bonbon sa Libon, Mayong sa Tiwi, Pioduran Port at sa Villa Hermosa sa Daraga. Sumailalim sa training at orientation sa deputization ng Provincial Animal Quarantine Checkpoint ang mga itatalagang inspektora. Jerry Galicia, humahataw sa balita ngayon. Pansamantalang ipinagbabawal ngayon ang paliligo sa isang dam sa bayan ng Rojas, Palawan dahil sa sighting ng kumpol ng mga ahas sa kanilang lugar. Si Ryan Salatandol, humahataw. Tuluyan na munang ipinagbabawal ng mga opisyal ng Barangay Bagong Bayan sa Rojas, Palawan ang paliligo sa isang dam. Ito ay matapos makita ang kumpol ng mga ahas nitong mga nakaraang araw. Sa video nakuha ni Barangay Kagawad Katrina Valdez, aktwal nitong nakuhanan ang magkakasamang ahas sa ilalim ng kalsada na dinadaluyan ng tubig mula sa dam. Ayon sa isang barangay official, naglagay na sila ng signboard sa lugar upang bigyang babala ang publiko para makaiwas sa panganib. Dagdag pa nito, mananatili muna ang pagbabawal ng barangay sa paliligo sa nasabing dam hanggat hindi pa natitiyak ang kaligtasan ng lahat. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga ahensya ng pamahalaan na may kinalaman dito upang mabigyan ng aksyon. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. Natututo ngayon ng mga bagong paraan ang ilang magsasaka ng niyog sa Batak City, Ilocos Norte. Layunin nito na mapalago ang kanilang kita sa pamamagitan ng integrated coconut farming sa tulong naman ng pamahalaan. Si Kier Saiman, humahataw. Ilang magsasaka sa Batak City, Ilocos Norte ang natuto ng mga bagong paraan upang mapalago ang kanilang kita sa pamamagitan ng integrated coconut farming. Ayon kay Bernadette Adonis, ang training coordinator at may-ari ng Adonis Integrated Farm sa Barangay Payaw,
Isinagawa noong Miyerkules ang 3 araw na pagsasanay tungkol sa produksyon ng niyog at pagtatayo ng coconut nursery na pinangasiwaan ng Agricultural Training Institute o ATI, katuwang ang Philippine Coconut Authority o PCA. Nagbigay ng teknikal na gabay at nagpasimula ng mga interaktibong sesyon ang mga resource speaker mula sa ATI at PCA. Sa ikalawang araw ng training, natutunan ng 28 magsasakang kalahok sa pamamagitan ng mga teorya at serye ng workshop ang tamang layout ng pagtatanim, mga pamamaraan at tamang pag-abono upang mapataas ang ani ng niyog. Itinuro rin sa kanila ang mga batayan ng kaalaman sa record keeping. Nagpahayag naman ng suporta ang pamahalaang lungsod ng Batak para sa mga magsasaka at sa pagpapalawak ng pagtatanim ng niyog sa mga barangay ng Sumader, Nagigarangan, Kiyom at Maipalig. Kirsayman, humahataw sa balita ngayon. Mas piniling gawing makabuluhan ng mga kabataan mula sa Members Church of God International o MCGI Cebu Province ang kanilang weekend sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa kapwa at kalikasan. Ipinamalas ng mga kabataan ang diwa ng bayanihan at malasakit sa kapaligiran sa pangunguna nila sa isang coastal cleanup sa bahagi ng South Road Property sa Cebu City, kasabay ng pamamahagi ng libreng pagkain sa publiko. Si Gladys Tuabi, humahataw. Kilala ang Cebu sa mga nagagandahang pasyalan at white sand beaches na dinadayo ng maraming turista. Ngunit kaakibat nito ay ang paglala ng problema sa basura na kabilang sa mga dahilan sa tumitinding baha sa mga pangunahing lungsod sa probinsya tuwing tag-ulan. Bunsod nito, isinagawa ang Coastal Cleanup Initiative ng Members Church of God International o MCGIU, katuwang ang Cebu City Government sa bahagi ng South Road Properties sa Cebu City. Sa layunin nitong makatulong na mapangalagaan ang kalikasan at kapaligiran. Yun pong kinukuha namin ng mga basura, yun pong mga basura na nasa ilalim ng mga malalaking bato ay kinukuha po natin at segregate po natin yung mga basura na biodegradable, non-biodegradable, hazardous. At yun pong iba naman sa mga tabing daan, ng mga basura, mga plastic ay kinukuha naman po ng mga kapatid. Ayon sa Cebu City Office, ang ganitong mga initiative ay malaking tulong sa syudad upang mabawasan ang mga basura at maging halimbawa sa ating mga kapwa-tao kung paano makatulong sa ating mga karagatan. And this effort by MCGI to clean up the ocean, the coastal areas, is a very great effort. It's called leading by example. Kasi tayo, nagsiservice tayo, we do our praise, but talagang mga ganito yung kinakailangan. Di lang sa grupo, di lang sa community, but para sa lahat. So this is what everybody should follow. Yung mga ganitong gawain, like right now, Ocean Cares na initiative ng MCGI is very, kumbaga, top of the priority na dapat natin gagawin, no? Umabot sa mahigit 70 sako ang nakuhang basura mula sa tabing dagat. Karamihan dito ay mga plastic at plastic bottles. Yun, ngayon nakapag-udyok po sa akin na makisama po dito sa gawain na ito. Dahil po, yun, yung turo po sa atin ng ating mga ngaral na si Kuya Daniel na maging yung paggawa po natin, gawin po sa yung pag-ibig. Magiging katulong nila at lalo na yung para mapanatili yung kalinisan, kapaligiran. At ayun, sa lahat ng gawang mabuti, yun ang itinuturo po ng ating Kuya Daniel. Kaya ang lahat din ng mga kapatid dito sa dako ng Cebu ay masayang nakikiisa at buong puso na gumagawa ng ganitong kampanya at maligaya sa aming mga kalooban na nakakatulong tayo sa kapwa. Bukod sa coastal cleanup, namahagi din ang mga kabataan ng Living Lugaw sa halos 500 tao. Matapos ang mga nasabing aktibidad,
Asahan ang mga kasunod pang community service activities na isasagawa ng MCGI Youth, hindi lamang sa Cebu City, pati na rin sa iba pang bahagi sa probinsya ng Cebu. Gladys Tuwabi, humahataw sa balita ngayon. Ayan, at kaugnay niyan, binabati din natin yung mga kabataan naman natin dyan sa Pasig sa pangungunan ni Brad Benson dahil masipag din yung mga yan sa pagsasagawa ng clean-up drive, feeding program at nung kamakailan lang gumawa sila ng project dyan yung marami nakalimutan ko yung isang ginawa nila. Ani? Opo. Gusto kong balikan yung mga members ng MCGI diyan sa Cebu. Magandang umaga po. Ingatan nawa ang ating mga kapatid yan. And I'd like to take this opportunity. Meron tayong tagapakinig na laging nanonood dito. Si Mr. Eddie and Emmy Lial na magbo-birthday daw yung kanyang asawa at ganun din yung kanyang daughter na si Liana. Taga Dallas, Texas, USA po sila. Happy viewing po sa inyo lagi. Maraming salamat. And of course, sa lahat ng mga nanonood ng Hataw Balita sa iba't ibang panig ng mundo, magandang umaga po. Siyempre, shout out na ako. Kasama ko dito si Jose Ibanez, si Shay. Siyempre, narito rin si Alex Montesa, kasama si Brad Paraon and Bernie. Diyan naman po sa loob, nariyan naman si Ian. And of course, kasama si Justin. Rodrigo, Jen, JLJC, Justin, Arian, Chrislen, Lani, Joy, Sam, Conrad, and of course si George, si Bardalosa. At happy 16th 7th anniversary kay Brad Leo Paris. Ayan. Ikaw naman na amigo Sherwin. Naalala ko na yung binabanggit ko na ginawa nila Benson, yung waiting shed yan sa Barangay Santa Lucia. At pinababati ng ating kasama dito ni Christian Lopez, happy 17th anniversary MCGI Choral of Non-Stop Singing of Praise Songs to God. Nagkaroon daw sila ng General Assembly nitong linggo. At siyempre si Jerickson Bunyag, ang kanyang may bahay na si Jonah. At ang aking may bahay din si Glenda na talagang nakatutok, pati yung aming unika iya na si Elisea. And of course, yung aking tita, si Tita Nene La Pastora, ang aking mga kapatid na si Ate Lulu at Miriam. Ayan, at si Brad Jassy Mertalia. At happy birthday na rin kay Sis Chadi Aliparon ng Cabuyao, Laguna, at sa kanyang tatay si Brad Hener. Ayun. At shoutout rin sa ating mga kasama. Shoutout ko rin, no? Yung Opo, UNTV News and Rescue Command Center. Ayan, talagang malakas sa atin. Nagkasabay pa tayo. Shoutout. Yeah. And opo, shoutout din natin sa Attorney Ruth Soriano, ang ating Vice President. Good morning po. Mami Beth Rason at saka si Brad Tidad. Ayan. Good morning po. Yan. Sige na, go na po. Sa inyo naman ulit. Sorry. Dami na natin lahat. Shout out sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ganon din po sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa isinasagawang mass indoctrination ng MCGI. Day number 9 na po tayo, mamayang alas 7 po ng gabi sa official MCGI social media accounts, kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy din po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po yung naka-stream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Siyempre mga kasambahay, shout out kay Adet. Mga kasambahay, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin rito ang iba pang news programs ng UNTV. Pati na po ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya
Tara na! Subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 28, talatang 27. Siyang nagbibigay sa dukha ay hindi masasalat, ngunit siyang nagkukubli ng kanyang mga mata ay magkakaroon ng maraming sumpa. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ikapito sa buwan ng Agosto 2025. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Tanganan po ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondents mula po sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.